Maligayang pagdating sa kwento't pahinga. Dito, ang bawat kwento ay hango sa layunin na bigyan ka ng kapahingahan, kapanatagan, at kaunting aliw bago ka matulog. Samahan mo ako sa mga kwentong puno ng aral, ganda, at imahinasyon na magdadala sa iyo sa payapang pag-idlip. Tara, makinig at magpahinga. Sa gilid ng baryo ng San Roque, may isang matandang lalaki na kilala ng lahat. Siya si Mang Teryo, ang tahimik na tagabantay ng maliit na sakahan sa dulo ng daan. Araw-araw, maaga pa lang ay gising na siya. Nagwawalis ng bakuran, nag-aalaga ng mga tanim, at palaging may kasamang aso. Isang matandang askal na kulay abo na tinatawag niyang Bantay. Si Bantay ay matagal lang kasama ni Mang Teryo. Marami na nagsasabi na tila hindi tumatanda ang aso. Sabi ni Aling Nena, nakatabing lote ni Mang Teryo. Naku, nung dalaga pa ako, si Bantay na rin ang aso ni Teryo. Hanggang ngayon, buhay pa rin. Para bang hindi nasasaktan o nagkakasakit. Ngumiti lang si Mang Teryo tuwing maririnig yun. Siguro matibay lang ang buto niyan. Biro niya lagi. Madalas makitang magkasama sina Mang Teryo at Bantay. Kapag may dumadaan na tricycle sa makit na daan, tumatahol si Bantay sabay sigaw ng matanda. Bantay, tara, doon tayo sa ilog. At sabay silang maglalakad papunta sa ilog sa dulo ng sakahan. Doon naglalaba si Mang Teryo. At si Bantay naman ay naglalaro sa tubig. Hinahabol ang mga dahong tinatangay ng agos. Sa tuwing umuuwi sila, nakasunod lang ang aso sa likod ng amo. Nakataas ang buntot. Tahimik ngunit alerto. Sabi ng mga bata sa baryo, parang may alam si Bantay, no? Parang tao kung kumilos. Ngunit sa kabila ng pagiging tahimik ni Mang Teryo, may kakaibang misteryo sa kanilang dalawa. Kapag sumapit ang gabi, kahit gaano kadilim o katahimik, lagi silang makikitang naglalakad papunta sa bukid. Si Bantay ay nauuna. Si Mang Teryo ay may dalang gasira. Walang nakakaalam kung ano ang ginagawa nila roon. Isang gabi, dumating ang malakas na ulan. Kumidlat, kumulog, at halos mabingi ang lahat sa lakas ng hangin. Sa bahay ni Aling Nena, tinanaw niya ang labas. Diyos ko, sana okay lang si Mang Teryo sa kubo niya, sabi niya sa asawa. Ngunit sa kabila ng unos, may kakaibang pangyayari. May nakitang liwanag sa may bukid ni Mang Teryo. Parang apoy na kumikislap sa gitna ng ulan. Ilang kapitbahay ang nakasilip. At nakita nilang may dalawang anino. Ang isa ay si Mang Teryo at ang isa ay tila hayop na kulay abo. Si Bantay yata yun, sabi ng isa. Pero bakit may apoy sa tabi nila? Kinabukasan, tahimik ang buong baryo. Tumigil ang ulan at malinaw na ang langit. Nakita si Mang Teryo na nagwawalis lang, parang walang nangyari. Si Bantay naman ay nakahiga sa lilim ng puno. Nakapikit ngunit humihinga ng malalim. Lumapit si Aling Nena. Teryo, nakita ka namin kagabi. May dalang ilaw sa bukid. Anong ginagawa mo sa gitna ng ulan? Ngumiti lang si Mang Teryo. Tiningnan ko lang kung hindi bumagsak yung punong mangga. Si Bantay ayaw pa ngang magpaiwan.
Ngunit may napansin si Aling Nena. May bahid ng abo sa mga kamay si Mang Teryo. At ang aso ay tila pagod na pagod. Parang galing sa mahabang takbo. Lumipas sa mga araw, isang hapon, nagpunta si Nestor, isang binatang mabubukid, sa bahay ni Mang Teryo para humingi ng tulong sa pagtanim. Habang nagkakapi sila sa kubo, napansin ni Nestor na tinititigan ni Mang Teryo si Bantay ng matagal. "Ilang taon na po si Bantay?" tanong ni Nestor. Sandaling natahimik si Mang Teryo. "Matagal na, hiho. Siguro mga 30 taon na." "Ha? 30 taon po?" Gulat na sagot ni Nestor. Imposibleng ganun katagal ang buhay ng aso, di po ba?" Tumawa lang ang matanda. "Marami kang hindi alam sa mundong to, Nestor. Minsan, may mga nilalang na binibigyan ng mas mahabang panahon, basta't may dahilan." Napakunot ang noo ng binata. "Anong ibig niyo pong sabihin?" "Si Bantay ay hindi ordinaryong aso. Siya ang nagligtas sa akin noon," sabi ni Mang Teryo sabay tingin sa malayo. Matagal na panahon na yon, panahon ng digmaan. Noong kabataan pa ni Mang Teryo, isa siyang sundalo. Sa gitna ng gubat, nasugatan siya matapos masabugan ng granada. Wala nang kasama, walang tulong, at unti-unting nawawalan ng malay. Pero bago siya tuluyang mawala ng hininga, may narinig siyang alulong ng aso. Pagmulat niya, may asong kulay abo na humihila sa laylayan ng kanyang uniforme. Dinadala siya papunta sa isang ligtas na lugar, isang kuweba. Ilang araw siyang inilagaan ng aso. Dinadala ng dahon at tubig mula sa ilog. At nang gumaling siya, nawala na ang aso. Pagbalik niya sa baryo, nagpatuloy siya sa buhay bilang magsasaka. Hanggang isang araw pag-uwi niya galing sa palengke, nakita niya sa harap ng bahay ang kaparehong asong kulay abo. Tahimik, nakaupo, at tila kilala siya. "Bantay," mahina niyang sabi. At mula noon, hindi na sila nagkahiwalay. Lumipas ang mga taon at napansin ni Mang Teryo na kahit siya ay tumatanda, si Bantay ay nananatiling matibay, halos walang pinagbago. Naisip niyang baka ito ay isang espiritu ng tagapagbantay, isang nilalang na inatasang ingatan siya. Minsan, habang nag-aalay siya ng kandila sa lumang punong nara, may narinig siyang tinig. Hindi malinaw, parang hangin na bumubulong. "Habang buhay ka, ako ang magbabantay. Ngunit kapag dumating ang oras mo, ako'y babalik sa aking pinagmulan." Hindi niya alam kung guni-guni lang yon. Pero mula noon, tuwing gabi, ay lagi siyang nag-aalay ng dasal sa ilalim ng puno. Doon din nakahiga si Bantay. Tahimik lang, pero nakatingin sa langit. Makalipas ang ilang taon, dumating ang matinding tagtuyot. Natuyo ang mga tanim ni Mang Teryo at halos wala siyang makain. Pero hindi siya sumuko. Hanggat may lupa, may pag-asa, sabi niya kay Bantay. Ang aso ay tila sumasang-ayon. Tahimik ngunit laging nasa tabi niya. Isang araw, habang nagbubungkal siya ng lupa, biglang dumating ang isang malakas na buhawi. Tinangay ang bubong ng kubo at muntik nang mahulog si Mang Teryo sa malalim na hukay. Ngunit bago siya tuluyang bumagsak, tumalon si Bantay. Sinunggaban ang kanyang damit at hinila siya palayo. Nang humupa ang hangin,
Nakita ni Mang Teryo na may sugat si Bantay sa tagiliran. "Bantay!" sigaw niya. Dinala niya ang aso sa lilim at doon ito huminga ng malalim. Tahimik lang. Ngunit pagsapit ng gabi, pagmulat ni Mang Teryo, wala na si Bantay. Ang tanging naiwan ay isang abo sa lupa at isang maliit na bato na kumikislap sa ilalim ng buwan. Pinulot niya ito at mula noon, isinabit sa tali sa kanyang liig. Lumipas pa ang maraming taon. Matanda na si Mang Teryo. Halos hindi na makalakad ng maayos. Ngunit gabi-gabi pa rin siya naglalakad papunta sa bukid. Dala ang kanyang gasera. Kapag tinatanong siya ng mga kapitbahay kung bakit, sagot niya lang ay, "Sinusundo ko si Bantay. Hindi ko siya pwedeng pabayaan." May mga nagsasabing minsan daw ay nakikita nila si Mang Teryo na naglalakad mag-isa. Ngunit may anino ng aso na sumusunod sa kanya. Hindi tumatahol, pero malinaw na may kasabay siyang nilalang. Hanggang isa-isang umaga, hindi na siya lumabas ng bahay. Pinuntahan siya ni Aling Nena at nakita niyang nakahiga si Mang Teryo sa papag. Mahimbing ang mukha, tila natutulog lang. Sa tabi niya, sa sahig, may marka ng paa ng aso. Malinaw at sariwa, pero walang kahit anong hayop sa loob ng bahay. Sa ibabaw ng dibdib ni Mang Teryo, nakalapag ang maliit na batong dati niyang isinabit sa leeg. Kumikinang yun sa sinag ng araw at unti-unting naglahong parang usok. Ilang linggo pagkatapos mailibing si Mang Teryo, gabi-gabi ay may naririnig na tahol sa bukid. Minsan, humahabol sa mga dumadaan, pero hindi naman nakikita kung saan nanggagaling. Sabi ng mga tao, si Bantay yan. Hindi siya umaalis. Binabantayan pa rin niya ang sakahan ni Mang Teryo. Mula noon, kahit walang tao sa bahay ng matanda, laging maayos ang paligid. Walang pumapasok na magnanakaw, walang hayop na nagugutom, at laging sariwa ang hangin. Parang may nag-aalaga pa rin. At sa tuwing lilipas ang gabi at sisikat ang araw, may mga batang makakakita ng anumang kulay abong anino na dumadaan sa daan. Mabilis, tahimik, at dumidiretso sa bukid. Isang gabi ng piyesta ng San Roque, nagkaroon ng posesyon sa baryo. Habang naglalakad ang mga tao, biglang huminto ang mga aso sa paligid at sabay-sabay na umalulong. Tahimik ang lahat. Tumingala si Aling Nena at sa may dulo ng daan, nakita niyang may anyo ng matandang lalaki. Nakasombrero, may hawak na gasera at sa tabi niya ay isang asong kulay abo. Ngumiti si Mang Teryo at sabay silang naglakad palayo hanggang sa unti-unti silang maglaho sa dilim. Mula noon, hindi na muling narinig ang tahol sa gabi. Tuwing ikapitong gabi ng Nobyembre, nag-aalay pa rin ng kandila si Aling Nena sa puno ng nara. Para kay Mang Teryo at kay Bantay, aniya. At kapag dumampi ang malamig na hangin, tila may naririnig siyang banayad na tahol, kasabay ng boses ni Mang Teryo na bumubulong. "Salamat, hindi mo kami nakalimutan." Minsan, may mga batang naglalaro sa may bukid at maririnig nilang tahol mula sa malayo. "Nanay, may aso po," sigaw nila. Ngunit paglingon ng mga magulang, wala naman silang nakikita. Ang sabi ng matatanda, hindi naman talaga umaalis ang mga alagang tapat. Minsan, hindi lang sila nakikita,
Pero naroon pa rin, nagbabantay, nagmamasid, at naghihintay ng muling pagkikita. At sa katahimikan ng baryo, may kwento ng isang matanda at ng kanyang aso. Kwento ng katapatan, pagmamahal, at walang hanggang pag-aalaga. Kung minsan, kapag dumampi ang malamig na simoy ng hangin sa gabi, baka si Banta yun, dumadalaw lang upang siguraduhing ligtas ang lahat ng iniwan ni Mang Teryo. Kapag may alagang laging nasa tabi mo, alagaan mo rin siya ng buong puso, sapagkat minsan, ang pag-ibig ng hayop ay lampas pa sa hangganan ng buhay. Maraming salamat sa pakikinig sa Kwento't Pahinga. Sana ay nakatulong ang munting kwento para bigyan ka ng kapayapaan at magandang pahinga. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan ako muli sa susunod na kwento. Hanggang sa muli, magandang gabi at mahimbing na pagtulog.